Yes, glory to God. Sa dakon naman po tayo ng tithes. Gaya ng preaching kanina, itong panambahan na ito ay totoo. Ayon lang po sa Holy Bible ang tinutok dito at hindi tayo maliligaw ng pananampalataya. Gaya ng pagbigay ng ikapo o pagsasagawa ng ikapo. Ang tanong, may batas po ba si Lord Jesus Christ about ikapo? Pangangaral ng ikapo. Ang 2 Corinto 9:7 ba ay tungkol sa ikapo? Babasahin po natin. Hindi ito tungkol sa ating mga ikapo. Ang ikapo ay inuutos sa pagbigay. Ito ay tungkol sa mga pag-alay at kung ano ang pinag-usapan ni Pablo sa mga taga-Corinto ay iba kaysa mga ikapo. Ito'y panahon po ng Israelite. Ang utos ay hindi inulit sa bago. Diba? Ibig sabihin, walang batas na ikapo sa panahon ni Jesus. Bakit? Dahil ang pinopokus dito, salvation, grace, faith, and then, ang utos sa Corinto 8 ba ay tungkol sa ikapo yun? Ang utos ay hindi inulit sa bagong tipan. Ang utos ng New Testament ay magbigay ng may kagalakan. 2 Corinto 9:6-7. At ayon sa budhi, 2 Corinto 8:11, 1:14. Dapat suportahan ng mga simbahan ang kanilang nakatatanda sa abot ng kanilang makakaya. Number 1, mga taga-Corinto 9:14. Ngunit ang batayan ni Pablo para ito ay kitang-kitang hindi ang ikapo. Nangaral ba si Apostol Pablo tungkol sa ikapo? Ang ebanghelyo at ikapo ni Pablo, ang mga turo ni Pablo ay binibigyan din ang voluntaryong pagbibigay sa halip na ikapo. Narito ang ilang dahilan kung bakit bagong tipan. Ang mga turo ni Pablo ay nasa ilalim ng bagong tipan. Kung saan nagbibigay ay udyok ng pagmamahal at pasasalamat sa halip na mahigpit sa mga tuntunin. Ano ang tatlong uri ng ikapo sa Biblia? Bago yan, kalimutan po na natin yung gasgas na minsan malakay. Hindi po about sa ikapo yun. About yun sa panahon ng mga Israelite. Noon sila'y nagugutom. Yung may panapit na pagkagutom. Tinuturuan sila kung paano mag-impact. Now, bagong tipan. Ang lumang tipan na siyang unang kalahati ng Biblia na isinusulat bago ang kapanganakan ni Jesus Kristo na nakatuon sa alamat ng Hudyo ay naglalarawan ng tatlong magkakaibang uri ng ikapo na inaasahang bayaran ng mga Hudyo. Levitical o sagrado ikapo. Basahin po muna natin ang 2 Corinto 8:5. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila sa kanilang sarili, sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Now, ito na yung pagpapaliwanag sa Levitical tithes. Ang Levitical tithes ay isang pinag-uutos na 10%.
ng buwis na sinumang Israel na nilalayong suportahan ng tribong Levita. Bakit Levita? Tandaan po natin ang Levites sa pamagitan ng Levi, sila naging pag-aari ng Diyos o mga hari about dun sa pinag-utos ng 10% ay Israel inalalayong suportahan ang tribong Levite dahil sa mga Levita ay itinalaga para sa mga tungkuling pangrelihiyon at hindi tumanggap ng mga pamanas sa lupain tulad ng ibang mga tribo, at ang mga ikapo na ito ay naglaang para sa kanilang kabuhayan at pangangalaga sa templo. Ang Diyos ang mga hari sa kanila ang nagmamayari. Hindi sila binigyan ng pamana ng Diyos amang hari. Dahil sila lingkod mismo ng Diyos amang hari sa templo, nangangalaga. Pangalawa, sacred tithes. Listen natin para masaya. In the ancient biblical practice of dedicating one-tenth of one's income of produce to God, it is viewed as an act of worship, obedience, and financial faithfulness with funds traditionally used to the support the clearly maintained religious institution. And fourth, kung tatalogin natin, ang sagradong ikapo ay sinaunang biblical na kaugalian ng pag-aalay ng ikasampung bahagi sa Diyos. Ito ay tinitingnan bilang isang gawa ng pagsamba, pagsunod at katapatan sa pananalapi na may mga pundo na tradisyonal na ginagamit upang suportahan ang klero na napapanatili ang mga relihiyong institusyon at tulungan ang mga mahihirap. So hindi ito about praising. The fourth type na kung saan ito ang nagiging yung manakay, iyon ang puhunan ng mga false prophet. Sa hindi nakakalam, ang nagmamayari ng sikat na hotel dito sa Middle East, yung Marriott Hotel, isang panambahan, malaking panambahan. Sila po ang nagmamayari niyan. About corruption, about sa puhunang prosperity, about sa manakay. The four of tithes, third, it is specific, triennial, charitable, offering, commanded, and ancient Jewish law. It's required Israelites to the aside 1/10 of the produce every third 6 years and 7 years agricultural cycle of support to poor, widows, orphan, and traveling. Ang mahirap na ikapo ay katlong ikapo ay isang tiyak 3 taon na handog para sa gawang-gawa na inuutos na sinumang batas, sinaunang batas ng mga Hudyo. Iniling nito sa mga Israelite na magtabi ng ikasampung bahagi ng kanilang ani tuwing ikatlo at ikaan na taon ng 7 taon sa siklo ng pagsasaka upang suportahan ang mga dukha, mga balo, mga ulila at mga naglalakbay na naninirahan. And then, so nalalaman po natin ang tithes. Ito ay hindi para sa blessing lagi. Ito ay sa pagtulong lang natin sa kanyang panambahan. Makapatuloy po tayo. So, mag-officer po tayo magbigay. In the quiet, in the still.
po natin ating kamay sa ikaw po. Lord, maraming salamat sa pagkakataong ito, Lord, at matagumpay naman na igagawa ang tulong mismo sa inyong panambahan, O Lord Jesus Christ, at ito makakatulong sa aming pagpapatuloy ng panambahan, ng mga gastusin ng panambahan po ninyo, Lord Jesus Christ. Lord, masalamat doon sa mga nakapagbigay ng tulong mismo sa inyong panambahan. Lord, patuloy silang iblis, patuloy maging daloy ang pagpapala ang mga kumpanyang ginagamit po sa kanila. At higit sa lahat ay patuloy panatilihin na sa kanila ang kanilang kalusugan, physical. Patuloy sila mag-work dito sa Saudi, Lord Jesus. Lord, masalamat din, Lord, sa mga naka-attend dito, Lord. Ang pinakamahalaga ay makapakinig ng iyong mensahe, Lord Jesus. At ito po sa amot namin dalangin, pagkakila po sa inyo, at pagsamba sa pangalan po ng inyong mahal na bugtong na Jesus Christ, maging sa walang sawang paggabi ng Holy Spirit, sa pati sa amin, po sa mga hari. Amen. 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 Good afternoon! Hello. Hindi ko kayo tatanungin dahil alam kong pinagpala tayong lahat. Amen? Napakaganda ng message, amen? At welcome po sa ating mga bagong bisita. Welcome po. Kayo po ay bisita ngayon. Sa susunod na pag-attend nyo,